Siguro mga nag-start na yun, mga pagpasok ng 1900, ng na yung magulang ni Inang Siling, baka nag-uumpisa na yun. Tapos tinuloy na ni Inang. Hanggang sa ngayon, tuloy-tuloy na. Si Inang nagluluto ng balaw-balaw since 1940. Kasi 1953 po ako na ipanganak, nagisnan ko na po, nagluluto na siya ng balaw-balaw. Parang sa ninuno na rin din, ganun din eh. Nag-relate na lang basta-basta sa magulang ko eh. Yun na pati naging basag sa amin. Yung balaw talaga, lahat kami balaw. Ang pangalan po niya, Cecilia Perez. Si Atang, Juan Perez. Kaya nanguhuli ng isda, si Atang, para itinda ni Inang Siling. Bit-bit ni Inang Siling ang balaw-balaw. Dahil kami tigatinda ng balaw-balaw nung araw eh. Balaw-balaw, tsaka burong dalag. Yun ang tinitinda ng magulang ko. Kasama namin sa paglalako ng isda. Dati pag dyan sa Wawa nung araw, pag umaga pupunta na yun dyan, may dala na isang balde. Pag uwi na, ubus na. Pagtitimpla po, nagisnan ko sa magulang ko, yung pong hipon, aasnan niya. Then, pagkaano po ng hipon, magluluto po sila ng nilugaw, hugasan po ang hipon, tsaka po isasama yung nilugaw sa hipon. Bibilang po ng 3 araw, titikman po ni Inang ang balaw-balaw kung okay na po sa asim, tsaka po niya iluluto. Ang pagluluto po naman ni Inang, may luya, may sili, at saka po yung labong. Ano sa atin, kulay pink sa Pampanga kasi iba eh. Kulay para maputi-puti siya, di ba? Parang gusto. Sa atin, kulay pink. Ang lalagay naman ng pakulay ng araw, angkak. Angkak ang nilalagay. Kasi ngayon, medyo nag-improve na kasi may food na pangpakulay na eh. Yun na nalalagay kasi noong araw, dinidigdig pa yung angkak na yun eh. Para maisahog sa balaw-balaw eh. Pagyamanin nila, pasarapin nila, yun po lang ang inano ko sa mga kapatid ko. Kung ano nagis na namin sa magulang namin na recipe, huwag niyong babaguhin. Yan yung balaw-balaw na yan, nakakarating ng estate. Sabi kong gano'n sa kanila. Kaya minsan, may ma-order sa kanilang balaw-balaw, dadaling sa estate. Yung mga sinasabi ng mga bumibili sa amin, papadala pa daw nila yun sa ibang bansa. Saudi, Canada, meron sa ibang bayan. May bumili dito, dadali ng Bataan. Ganun. Kasi bilin daw nung kapatid nila, pag pumunta sila doon, magdala silang balaw-balaw dahil nakatikim daw dito. Kaya siguro kahit yung mga tao, talagang mahal din yung aming produkto dahil kasi siguro may sarap din, tama rin yung panglasa. Yung iba kasi, pag nakatikim, masarap din pala to. Pagka-fiesta, meron naman dito, pinakakain din ng mga utol ko dati. Kasi tradisyon niya, tuwing fiesta, pinakakain niya buong tao rito pagka dumadaan ng fiesta eh. Meron siya nakalatag na lamesa dyan, pakakainin niya lahat ng dumadaan. Taon-taon, tuloy-tuloy na niyang ginagawa yun. Dahil pag kinukulang, yun, hanggang sa parami ng parami. Hanggang sa nung last year, nung wala pang pandemic, na kami, order na ako ng kandili, 20 kilos. Yun, inubos namin yun. Kulang pa.
Then, proud kami na kami yung produkto namin na na kami yung gumagawa. Kaya proud kami, masaya, nagustuhan nila. Kaya masaya kami, nakakatulong kami sa dahil nakilala din ng Anguno. Dahil pag sinabing Balabalaw, sa Anguno yun. Kaya pag proud kami.